So this morning, kung mag-notes mo, kung mga tig-take note, ang title na to for this topic na to ang paminawon karon is about maturely immature. Unsay pasabot ana? Maturely immature. Ha? Ni mature ka pero immature ka. Isa na yung mga nailhan ina ng klase nga tao. Nanigulang na lang ka, pero ang imo ang pagkatao, bata gyapon. No? Ato ang topic for this morning is maturely immature. So number one thing nga mga goal na to sa ato ang pagkakristohanon sa pagsunod na to diyan ni Kristo is to have a Christ-like life, no? Pag once nga mo yung tanga Christian ko and nag-follow ko diha ni Christ, mo nang gitawag siya Christian, no? Kay we are a follower of Christ. Kung kuanta tig-follow ta ni Nura Honor sa toy ko nila ngalan sa ilang grupo Noranians. Tig-follow ta ni Ate V Vilmanians. Ang tig-follow po ni Christ mga Christians. No? So ato ang gipaning kamutan nga kita nga mga Kristohanon aduna tay kinabuhi nga sama ni Kristo. Dili ta musimba kay aron kung ginabuhi kinahanglan maparehas ko sa kinabuhi ni pastor o ni brother o ni sister kay dili na siya ang maong pinakatumong sa mga Kristohanon. Ang pinakamahimong tumong nato nga atong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo. Pero wala pa yun naka-perfect na so far. Because there is no one righteous, not even one. Makasala o makasala gyapon ta. So we are trying to be fruitful as possible as Christians. Because daghan man kaayo og fruit of the Spirit, kinsa na kami memorize sa fruit of the Spirit? Ha? Josel, memorize? Love, joy, peace, usalan na siya sa tulo. Pero sa kadaghan sa fruit of the Spirit, ikapila na nato na madunggan, ikapila na nato na nabasahan sa Bible, amo din ni fruit of the Spirit. Kung naa ang Holy Spirit nimo, kani nga mga prutas maimo or mahimo nga mag-live sa imong life. Ang problema lang kung namunga ba. Nagsunod? Walay problema ang fruit of the Spirit. Yan naman, common na siya, mo na yun na siya. Kung asa ang Holy Spirit, naagyo ng bunga. Ang problema lang, kung kana nga bunga, nakita ba pud ba sa ato ang kinabuhi. Genesis chapter 1 verse 28 said, niingon siya diri sa Genesis chapter 1 verse 28. God blessed them, kisa man nga them. It is Adam and Eve, ang pinakaunang lalaki ug babae nga gihimo sa Dios. God blessed them, gi-bless sila ni Lord, o kung sa iyo ni Lord, sa ila, be fruitful and increase in number. Mahimo nga ikaw mabungahon o mag-increase mo sa inyo ang kadaghanon. Fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Niyon ang Ginoo, mahimo nga ikamo mabungahon. And niyo siya nga, be fruitful, so this is not a request. Pag human og bless ni Lord ni Adam ug ni Eve, sige,
lakaw na mo, gawas na mo sa ako ang gihimo nga garden para sa inyo. I-bless na mo, pero ang inyong buhaton, kinahanglan mahimo mong fruitful. And that is not a request. That is a command. Kita nga mga Kristohanon, ang pinakaunang gisugo sa Diyos, especially dili lang Kristohanon as tao, is to be fruitful. Ano man, wala gyud pulos kung dili ta mabungahon. If sa mga nanarbaho dire, naay gitawag nato og probationary period. Sa nay naka-experience ana mga nakatrabaho. Within sa probationary period, probe pa ka 3 months, ginatestingan pa na ang imo ang skills. Karon ang imo ang skills nimo nga imo ang ginapakita nakadepende kung nindot ba ang imong performance sa 3 months mo na makuha nimo nga result after sa probationary. Ma-regular ba ka or dili ma-regular? Nga naman, nakadepende na siya kung ang imo abang training mabungahon. Now, God did not ask for it, but He commanded it. Yan ang gi-command and expecting Adam and Eve and all his descendants to follow what the Lord has commanded. Well, if you are newly Christian, we call them baby Christian, kung bago pa ka nakahimamat diya sa Ginoo, bago pa ka nakaila sa Diyos, bago pa kang ni-decide nga, Lord, mo follow ko ni Jesus Christ. Ako ang life, akong i-follow sama sa kinabuhi ni Jesus. If you are a new follower of Christ, we call them baby Christians. Igbago pa lang ka sa pagpangalaga diha sa Ginoo, there is no problem in committing something that you have already get used to. Example, kung sa unang wala pa ka nagsunod ni Kristo na anal kag pamalikas, og niyon ka, Lord, magsunod nako sa imo ang gusto, Lord. Karon kay agi kay ni imo ang tibok kinabuhi naa na ng pamalikas sa imong pagkatao. Na sa tunga-tunga sa simbahan natikalpo ka ug nakapamalikas ka. Ang tanan nga mga membro nga dugay na nangalagad sa Ginoo paglantaw nila kisa toy namalikas. Lantaw nila, oy, si baby Christian pa. Sabotable. Amen? Masabtan pa nimo nga naman. You can expect o dili ka ka-expect nga ang usa ka tanom nga bag-o rang gitanom mamunga diretso. Amen? Kung bago pa ka ang Kristohanon, dili jud ka pwede mag-expect nga pagsulod nimo og simbahan, paggawas nimo bukan na ka diretso. No. Walay shortcut anang naa. There is only process. And I believe every one of us has its own process. Natay tagsa nga proseso. Nay uban paspas ang proseso, dali ra ni mature. Napoy uban pod nga hinay ang proseso. Dugay pod sila amgo. No? Ang uban maski pa og dugay-dugay na naragyapon nila anang inana nga makinaiya. Pero kung bag-o pa, paglantaw, oy bag-o pa man din siya. Okay ra masabtan ra nga naman. Wala pa siya na anad sa sistema nga iya ang bag-ong gisunod nga dili na sa dapat malikas. But what if kanimo'y senaryo karon? Kaya to ang topic is about maturely immature. What if you grow matured in the house of God of the Lord and yet you are still immature? For example, kung natikal po, nakapamalikas, paglingi, bago pa nga Christians, gi-invite ni siya last week pa lang sa Butable. Karon naala po yung natikal po at totoo ang natikal po an natong bagong Christian o paglingi nimo. Oy si brother, 5 years naman ni siya nagsimba.
Dito na dahil kaka-question. Mag-question na din yung mga mind dayon. Ang yari. Kung una pa si brother nako nagsimba riyang simbahan na ako, bulan pa lang ko, pero at least ako kabalon ako nga mo pugong sa akong dila, nga dili jud ko makapamalikas. O di jud ko makastorya dili maayong istorya. Walay problema ko ang tanom bago pang gitanom, mag-expect jud ka nga di na mamunga. Pero kung ang mangga o ang santol o unsa pa ng klaseng tanom dako na sa kaayo ug wala pa say bunga kana may katingalhan. Basig baliti siguro na. A mango can take anywhere from 3 months to 3 years. From 3 years to 8 years to bear fruit. Kung magtanom ko na kag mangga, maabtan pa na og 3 ka tuig taman sa 8 ka tuig before na sa magsugod og pamunga. Kung nagtanom ka og mangga, naabtan ka og 1 ka tuig, mag-expect pa jud ka nga di na sa mamunga. Nga naman ang iyaang tingbunga is nasa 3 to gyapon sa bunga nanay problema. Amen ba? Nagsunod ba? Ang lubi, kung magtanom kag lubi, mag-expect ka nga to 6 to 10 years after planting, mag-start na sa pamunga. Pero ang kanang bunga niabot na lang ang panahon nga nagdako na kayo imong lubi og wala pa gyapon bunga, naa gyapon problema. Kung sa yuta ba na siya o sa abono ba na siya o sa imo abang gitamnan, o ang mismong imong gitanom, no? Wala po siguro ay bayi og laki sa lubi. Na ba? Kay himbalaan nako ang sa kapayas na may bayi og laki. Ang bayi kay katong mamunga, ang laki kay katong dili mamunga. No? So same ra pud sa mga ubang kahoy, like for example durian, 4 to 10 years before siya mag-start og pamunga. But if the tree comes to its full maturity, but still no fruit, then there might be a problem. Naayod siguro ay problema. Ano iya ang kinabuhi, wala gyapon nimo makitig pagbunga sa balaang espiritu, naa nay problema. Mark chapter 11 verse 12 taman sa 14. Nakita na, amen. Ningon sa verse 12. The next day, they were leaving Bethany. Si Jesus, kuyog ang iyang mga disciples. Lakaw sila, gawas na sa Bethany. And Jesus was hungry. Gigutom si Jesus. So, pag-abot sa verse 13, niyon siya, seeing in the distance, paglantaw niya, nakakita siya og, unsa? Fig tree. Ambok niyo siguro ni kay fig man. Fig tree. And unsa mo gibuhat ni Jesus, he went to find out and if it had any fruit. So during this time, si Jesus was leaving Bethany and si Jesus was hungry. In other words, si Jesus nagkinahanglan sa pagkaon. Ang sayang gikinahanglan, prutas. Kay wala man po siguro po pagkaon na itong time, kaya ang makita nimo is wilderness, mga sand and stones and grass. Karon nakakita sa unahan na asay nakita nga kahoy. Ang kahoy, muna sa ang kahoy sa fig or fig tree. In other translation, Jesus saw a fig tree that had many leaves. Unsay translation niyo da? Covered with leaves. Meaning, pagkakita niya sa fig tree, nakakita si Jesus nga, uy, naay kahoy. O kanang kahoy, labong kaya ang mga dahon. In short, mature na siya nga kahoy. Di isa bagong tanom. So, unsay gibuhat ni Jesus? Verse 14. Wala pala yung verse 14. When he reached it, he found nothing
but leaves. Paglantaw niya sa kahoy, ang nayan nakitaan wasay, nakitang bunga, ang nakitaan niya puros mga dahon. Because it was not the season for fig. Mag-expect jud ka nga naman, ang kahoy, dili season sa ting pamunga sa fig tree. Pero unsa man gibuhat ni Jesus sa verse 14? Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciple heard it. Unsay naa sa inyo ang title sa yung Bible dire? Ang nasa title sa Bible, Jesus cursed the fig tree. Iya ang gisumpa ang fig tree nga iya nakitaan. Nga naman, usara mo'y rason. Paglantaw niya sa kahoy, daghan sa dahon pero walay bunga. Igsoon, daghan kayo tayo inana karon ng mga Kristohanon. We grow mature, pero we don't bear fruit. Ni mature ta, ni dugay na tagdagsimba, dugay na ta sa simbahan, pero ang ato ang kinabuhi, wa makit-i og bunga. And what do you expect the Lord will do? If dugay na ka nga kahoy, nangugat na lang ka sa simbahan, pero ang imo ang kinabuhi, wala gihapoy bunga. Unsa may pinakarason nganong walay bunga ang fig tree that time? Because dili pa niya season. In short, ang bunga sa fig tree gitawag na to og seasonal. Nga naman, dili siya all year na munga. Pero still, si Jesus iya ang gi-curse ang fig tree. Brothers and sisters, kani mo'y pinaka-challenge na to karon. Ano naman? The pinaka-reason ni Jesus nga nang iyang gi-curse is because when the time nga nangita siya bunga, walay mahatag si fig tree. Because ang iyaang bunga is seasonal. Now, ask yourself, karong adlaw, are you a seasonal Christian? Dakong question, no? Ano man? Ang mga seasonal na Christian, mumbunga lang o kinahanglan. Dili permanente, pero seasonal lang pod ang ilaang bunga. For example, mubunga lang ang fruit of the Spirit sa iyang kinabuhi kung Christmas, Holy Week. Sabutan ng Holy Week, abutan kayo mga Kristohano na ng Holy Week. Oy, ngilay-ngilay good. No? Saka dayo og linabo. Lantaw dito sa mga giagian ni Jesus Christ. Pray dayon ana, Lord. Sa iluwa ko, Lord, sa katuig yung Lord. Labi ako ang kwan, Lord. Pero karong adlaw, Lord, I will be fruitful. Mamunga ako karon, Lord. There will be love, joy, peace in my heart. Pero pag human sa iyang season, wala na po'y bunga. Just like the fig tree nga nakita ni Jesus Christ. Expected namang yun na, yun, kaya ang kahoy, dili tanang kahoy, mamunga yun all year round. Seasonal na yun ang pagbubunga sa kahoy. And that is why we had an example of a seasonal tree. Because you don't want to be cursed like the fig tree. And you don't want to be like a seasonal tree sa imo ang pagkakristohanon nimo igsoon. Ang mga Kristohanon nga nagsunod ni Kristo, adunay bunga all year round. Nga maskin pa, o mugawas ka, mulakaw ka, moato kag trabaho, moato kag eskwelahan, moato ka sa imong negosyo, mag-expect yun ang mga katawhan yun sa Diyos, nga ikaw nga nag-alagad sa iya, nagbunga ang Holy Spirit diya sa imong kinabuhi. Maskin pag unsa nga season.
Karon kay nasuko man kayo ka. Nakapangumbag man kag laing tao nga dili pud Kristohanon. Ano man, hubog, bastos kay ba, sumbag nako. Sa brother, asa naman na nga to ang fruit of the Spirit? Fig tree man ko. Dili na ko season ron. Malas niya kay dili na ko season ron. Nakapanumbag jud ko. But hopefully dili ta inanaigsoon. Hopefully that we are not the same seasonal Christian nga mamunga lang kung ting season. Mamunga lang ang fruit of the Spirit kung naay angay nga pabungahan. No? Now the question now, if God asks you and the Lord need the fruit of the Spirit in your life, can you give it directly, ora-orada, asap? Tumuingon si Lord, di mo karong adlaw, nak, kinahanglan nako ang fruit of the Spirit nimo nga naman, kinahanglan nako nga kaning imo ang silingan, ma-bless din siya sa imo ang kinabuhi. Mahatag nimo na sa ni Lord karon dili. Kay basin ba umingon si Lord nga, gusto na ko nak nga ang imo ang fruit of the Spirit, ang imo ang pagkamahigugmaon, part sa fruit of the Spirit, kinahanglan nako ang imo ang pagkamahigugmaon nga mapakita sa imong silingan kay aron imong silingan ma-bless. Ang problema lang, gabi lang mo naglales. The Lord wanted the fruit from you because nag-expect siya nga ikaw nga kahoy nga mature na diha sa pagpangalaga sa Ginoo naa na kay bunga. Ang problema, ang bunga nimo seasonal man, pagpangaya ni Lord nga I need your love right now because I want you to touch your brothers and sisters sa church agi sa imong pagkamahigugmaon, pero imo ang brothers and sisters nga gusto ni Lord nga matouch sa imong pagkamahigugmaon, mapatoy kontra nimo last Sunday. Nga naman, wala ka gilamano. Now, this is the thing na very, very important, yet we neglect it. Because why? Basta makasimba lang ko, makatag lang ko sa akong tithes, butan lang akong kinabuhi, wala lang ko igagrabyadong tao, dapat fights na. We forgot one of the pinaka-first nga command ni Lord, which is to bear fruit. Wala may problema igsuon kung bata pa ta, kung baby pa ka, kuguson ka, makakita ta sa mga baby karon. Kung ang mga baby kuguson, tapos mag baby talk, tapos magdala og didi, usay mag-ana pa yung tamsak pa yun sila mga tudlo. Cute gyapon sila lang tawon. Amen? Amen. Bakit say makita ng bata diri? Yung makita mo sa bata, maskin pa og kuhaan ka nang wala kayo ni smile ang bata nimo, pero maglantaw ka, mag-smile po ka na ba? No? Matingala po ko na naa. Kung ang atong kastorya na to nga tawo, dako na, ato ang istoryaan, dako pod. Pero nga naman ay makastorya tag bata, ato ang tingog, mugamay man. Hi! Gusto naman ka! Oo, kasi sa piyag daw hindi. Pero lang tao ni mo sila, cute di kayo ang baby. Amen? Same sa mga Christian, makakita kanila nga napandol na malikas din niya rin, no? Ang mga karang Kristohanan mo yung sa, ay, ka-cute kayo. Nga naman, naningkamot yun sa yun nga dili, yun siya kababalikas. Ano man, nag-ana rin siya dahil sa baba. Iyang ipanisya niyang baba. Nga naman, nasayod siya nga sayop. Cute. No? Nindot pamation nga naningkamot ang imong igsuon nga mabag-ong iyang kinabuhi. Pero kung baby, okay ra. Pero imagine nimo ng 30 years old, nagpakugos pa sa iyong mama, tagtabsak pa, lain na na taon. No?
Cute ang baby. Pero 30 anyos nga tigulang na nga tao. Diyan mo ingon ni mama niya, mama pakugos ko mama. Lain na. Kung sa unang panahon, nindot palang tao ng mga, kasi tiglang tawon rin mga salida, itong mga karaang salida, ang mga androe, itong mga karaan ng mga kataunon nga salida. Nabantayan ako nila, maski pag unsa sila kapobre no, sa ilang salida, di gyud pwede nga wala sa beach. Pangaligo yun sa nagdagat. Yun yung pangaligo na nagdagat, katong ilang mga girls nila, magdagandagan din sa dagat. Yung naka-biting suit, dagandagan. Yung look doon sila mga lalaki kuno hay. Ninot pa silang tawon. Pero imagine mo 80 to 90 years old magdagandagan dito sa beach ng tupis. No, imagine mo naligo kag dagat na yun na tigulang 80 to 90 years old nagtupis tapos nagdagandagan po siya na pagukod-gukod po siya. Kanya kayo sa laog ng agigukod ni mga lalaki mo nagukod, iro o po nagukod. Lain na lang tawon kung tigulang na, pero makita nimo nga ang iya ang kinabuhi immature gyapon. Cute pa lang tawon kung sa baby na nabuhat o nahitabo. Cute pa lang tawon kung nahitabo na siya sa saktong edad. Pero kung ang imo ang edad wala nagbase pod sa kung sa imo ang binuhatan, mura og nanay something wrong. Amen? If you are going to church for almost 10 years to 20 years, wala pa'y problema kung bago pa kang nagsimba. Kay you are still struggling on changing your old life. Pero kung 10 to 15 years na ka nagsimba, dahil nagkita mo sa imo ang gi-invite, bago lang nimong gi-invite nimo simba, nagkita mo dito sa beer house. Nya mao pay pagbutang nimo sa first ninyo nga case. Unsa may una-unaon sa nag-imong gi-invite? Something is wrong. Why? Karaan na kayo ni siya. Pero nganong inani man iyang kinabuhi, asa ang prutas sa pagkakristohanon sa iyang kinabuhi? Na ay wrong. Ano man? The people that was looking at your life and sa imo ang pagkadugayon sa pagserbisyo sa Ginoo, mag-expect sila gyud nga naay bunga ang imong pagkakristohanon. And kana nga bunga, same na sa gibangita ni Jesus Christ sa bunga sa fig tree. Nag-expect siya sa kanindot sa imo, ang dahon, daghang kasang dahon, nag-expect siya na anay bunga. Sa imo ang matured nimo sa pagpangalagad sa Ginoo, expect si Lord nga nakay bunga. But when the time nga si Jesus nakita niya nga walay bunga sa iyang gibuhat niya, yanggi cursed ang kahoy. Now, many of us, makaingon yung tagyod nga, naigo di ko aning mensahe karon. Pero ayaw mo kabala kaigsoon. Hindi kayo nag-iisa. Pagkat sa mata ng libat, tayo ay dalawa. Daghan mo igsoon, daghan tayo igsoon, maskin ako, masayop gyapon ko. Pero, ang importante nga naningkamot ta to be fruitful. Now, the reason why the Lord wanted us to hear this specific message today, it is not for us to get hurt.
Dili para sa ato ang masakitan ta, maigo ta sa pulong, di na ko musimba, kana magbirahan na ko ni pastor, mapagsimba na ako kada Domingo gani, igo na ko dayon. No? Ayaw mo kabalaka, kay kung ako mo'y mutira ninyo, di jugo kaigo, di mo ko hunter. Pero if the Lord mo'y mutira ninyo, it is not for your emotional damage. But the Lord wanted to hear you this message because He cares for you. And the thing anong gikihanglan nga buhaton ni Lord, because the Lord want you to know nga He is reaching out. Iya akang gikuhit, iya akang gikabot, masin pag unsa ka kalayo, masin pag unsa ka kadugaya nga wala na ka church. Gusto ni Lord mahibalan nimo nga iya akang gikabot. We follow God not just for blessing and favor, but also to be discipled by Jesus. Nag-follow ta ni Lord, dili lang para makakuha ta og blessing ni Lord. Dili lang para makakuha ta og favor diyan ni Lord. Pero ni-follow ta ni Lord, ni-follow ta ni Jesus because we want to be a disciple of Jesus Christ. John chapter 15 verse 8 nagingon. John 15 verse 8 nagingon. This is to my Father's glory. Para kang kinsa nga glory? Para sa Diyos Amahan. Unsa man may makapag-glorify niya that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So if you bear fruit, kung mamungahon kang Kristohanon, it is not just you who will be glorified, it is also the glory of the Father. Dili lang ikaw may mag-glorify igsoon sa pagkamabungahon nimo nga Kristohanon. Also mabungahon, mahimo sad pod nga mag-glorify si Lord pinaagi sa imuang fruit nga imuang sa imuang kinabuhi. So one time nagkastoryahan na ni Kuya Ayan. Naado ko no'y debate na hitabuan niya about anang naglalis ang mga Kristohanon. Kanay ubang Kristohanon niingon nga ngano man da kuno nga muampo da kuno ta moingon ta nga we give you back all the honor and glory through Christ Jesus our Lord. Ngano mang niingon da kuno tag among ihatag balik ang glory nimo. Naabad ako na glory na to. Muna ilang gilalisan. Now let me tell you, glorify, which is mentioned in our verse, glory or glorify is to be praised or to be worshipped. Ang glory or glorify, nagpasabot siya nga, ikaw gi praise o ikaw gi worship. Now, ang tao ba, posible ba mga i-praise? Yes. Ang tao ba, posible ba i-worship? Yes. For example, wow, brother, maayo kay ka modulag basketball. Maayo kay ka modula, wala na yung makapilin ni mo diri karon ani dipulog. Unsay gibuhat sa nagstorya? Iya ang gi praise ang usa ka tawo sa iyang pagkamaayo mo basketball. Igmuingon siya nga idol. Nindutag tingog nimo, pwede ko magpa-picture nimo kay ako ang ipatarpulin sa balay. Unsay iyang gibuhat atong tao? Iya ang worship. Kaya naman, iya ang gihimo nga ang iya ang kinabuhi, mura og nagsunod diha to sa iya ang idol. No, na uban kani mga fans sa mga K-pop karon mura nagmamatay kung kidhatan sa kuan. No? Kuwato ng sanina, papirmahan, putang sa frame.
No? Ano man, ila ang gi-worship ug ayo ang katong ilang mga idols nila. Now, if you have the fruit of the Spirit, makita na sa mga tao nga naglibot nimo. Kung ikaw malipayon pinaagi sa balaan nga espiritu, maskin pag daghang kay ka problema, mo yun nga malipayon ang Kristohanon, maskin daghag alan tuson. Ano man, maskin pag daghang problema, happy always ang mga Kristohanon nga naman nasayod sila nga the Lord will deliver them out from that situation. O makita na sa ubang tao, believe jud kay ko ani niya. Na-admire na ko ang imo ang pagkamalipayon, maskin pa og daghan kay tag problema sa eskwelahan. Iya ang gi-praise ang iya ang pagkamalipayon. Mao na nga, when the time that you have been praised by the people that around you because of the fruit of the Spirit, that's the time nga makaingon ta, walay ako. I will give all this glory to the Lord. Because only Him is worthy to be praised. Dili ako. Muna, yung question, nganong ato ang, nganong mag-pray ta nga, Lord, we give you back all the honor and glory. Ano man? Here in earth, we can still get glory. We can still get honor. But all that thing is not for us, but for the Lord. Now, balik ta sa ato ang mensahe. Yung siya dire sa ato ang verse. This is for my Father's glory, that you bear much fruit. Now, if we bear fruit, dili lang kita day makagain og glory. Dili na day kita may makagain og favor. Dili day blessing lang ang makuha sa ato. The glory, the honor nga makuha nato will be the honor and the glory of our Father. Ano man? Butan kay ni siya, believe kay rin ko niya, gikulatan na ni sa pulo ka tawo, wa gyud dibalos. Mubalos pa ka ng pulo ka tao. Giskam na ni sa og 1 million, wala yun sa yun ni kaso. Believe you kay ko ano niya. Agi sa kabilib nimo niya, na-praise na nimo siya. Pero, naay mo ingon og kalit, normal ra na siya. Nga naman, Kristohanon man na. I can see the glory of the Father in you. Makita na ko ang glory ni Lord diya sa imong kinabuhi igsoon. Mo na nga naagay tayo itawagan na nga, let your light shine. Kay kung imo ang light mo shine, walay dili makakita. Tanan makakita. And all of that, it is because we bear much fruit. And that shows people around us that we are the disciples of God. But why does some of us do not bear fruit, even if we grow old in serving Him? Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 14, verse 20, nagiyon siya, brothers and sisters, stop thinking like children. 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Niingon si Apostle Paul sa mga simbahan dito sa Corinto nga mga igsoon ko, pag-undang mo o hunahuna sama sa hunahuna sa bata. In regards to evil, be infants. In regards sa evil, pwede ra mo maguna-una og binata. Pero, but in your thinking, be adults. Sa atuang pag-decision making, sa atuang panghuna-huna, kinahanglan mahimot ang adults. Why does some of the Christians, maskin dugay na sila nagsimba, nag-remain sila nga bata? Nag-remain sila nga infant. Nag-remain sila nga wala mabungahon. One thing is for sure, they go maturely immature. They go mature sa ilang edad, but they are still immature
in their Christian lives. I remember na ako nadunggan nga message ganina buntag. Ganina buntag lang yun eh. Kasi si Apostle Paul, before siya namang Apostle Paul, kisa siya si Saul. Usa siya sa number 1 hunter sa mga Christian sa unang panahon. And si Saul, before ni siya nahimong Christian, usa siya ka Pariseo or Pharisees. Now, number 1 nga batasan sa usa ka Pharisees is pagka self-righteous. Ang mga Pariseo, mo na mo sige istorya ni Jesus about sa law. Ug muingon yun ang mga Pariseo, dili inana mo istorya sa balaod ni Moses. Mo na ilagyon. Gikan sa mga balaod ni Moses, taman karon pag-abot ni Jesus, balaod ug gyapon ni Moses may matuman. Mo ang mga Pariseo, sila ang mga tao nga gusto i-rule ang law nga nahitabo sa unang panahon, pinaagi sa ila ang pagtudlo. Og tanan nga gibuhat nila sa ilang kaugalingon o gitudlo nila sa ilang kaugalingon, maora gyud tumoy sakto, wala na ilain. Daghan kayo og mga Pariseo karong panahon na igsoon. Nga naray mo kalit og duol nimo mamadlong. Dili mao na imong gibuhat. Sayop na imong gibuhat. Kung unsa may maayong gibuhat, awata ako ang kinabuhi. Mao na mo sakto. Igsoon, ang mga Pariseo inana self-righteous. Ang makita lang nila nga righteous ang ilaalang kaugalingon. Na walay lain nga law above sa law nga ilaang gi-implement. So when Jesus came, sila ang pinaka number 1 ni against. Pariseo. Ano man? Dili na ang balaod nga gitudlo sa among kanunuan. Dili ka na ang balaod nga gitudlo sa unang panahon ni Moses. Well, si Jesus Christ, mo na siya reason, nganong naabot siya, is to make the law more lovable. Imagino nimo sa unang panahon, no, kung butahan ka sa imong igsoon, ang balos, kinahanglan, butahan po nimo ito nagbuta nimo. Inana ang law ni Moses sa unang panahon. Nga naman, inana ka, grabe ang law ni Lord sa unang panahon. Pero pag abot ni Jesus Christ, yun sa dili, pwede na nang nga naman. Maong ipadala ko dire because the Lord loved the world so much that He gave me His only begotten Son. I am niyon si Jesus nga ako mo'y hinungdan sa gugma. So ang balaod himo na to og gugma. Wala ang balaod nga kinahanglan ka mo balos. Nga naman, sa una mata, eye for an eye and tooth for a tooth. Wala ni Lord, pero iyang gi-change into love. Igbunon kag bato, insayin ni Jesus. Buno yung binangkal. Sakit-sakit ang giga po na. Buno po nimo, targeton nimo, pero ang target po nimo itong Pandi Francis, katong taas bitaw, itong Italian bitaw nga, burag breadstick. Target. Kung bunon kag bato, mahimo na sa bunon og tinapay, nawala na itong butahan nimo. Kung sa palungon ka sa pikas aping nimo, imbis mong balos ka, ihatag ang imong pikas aping para sa palungon po. Ano man, adonanay, gugma. Wala ang balaod, it was refined into love. Now, brothers and sisters, if we don't get ourselves aligned with God again, if nakita nimo ang imong kaugalingon nga Lord, ang ako ading kinabuhi fig tree na di ay. Nga naman, seasonal na lang ko. Seasonal na lang makita ang bunga sa akong kinabuhi, Lord. If you are in that situation, brothers and sisters, it is the time nga si Lord na di ay naginahinay, nagkuhit nimo nga, oops, anak, kinahanglan na nimo i-align imo ang life sa kuha. Because your fruit has been seasonal already. Dili na nako makita ang prutas sa imo all year round.
And the Lord is asking you today na this is the time that we get back to the Lord and be fruitful again. Akong gihang yung tanan sa pagpanindog, huwag po ta.